Mahigit 7 buwan, nagkaroon ng problema. Anong ginawa naman ngayon na may-ari? Pinapangakuan lang po si tatay nung may-ari po ng talyer. Puro pangako na lang po pag pumupunta po kami doon. Hindi naman po sila bumabalik eh. Nakapamili na po ako ng mga bakal. Sir, dun pa lang may nakikita na akong problema sa sistema mo eh. Hindi dapat sila ang maghahabol sa iyo sa kung ano man ang gagawin mo, ikaw ang maghahabol sa kanila. Yung unang kulay nun, hindi po sa amin inanong gano'n ang ikukulay po nila. So, po, hindi sila nagpadala ng sample. sabi po ni tatay, kulay talong. Yung pinintura po nila, kulay ube. Sabi namin, wala naman pong kulay na gano'n na talong. May talong po ba na gano'n ang kulay? Joel, nagkakaroon pa na ng problema kahit man sabihin natin na tinapos mo, hindi naman dun pasok sa kanilang standard ng pagpapagawa mo. Kasi sir, ang nangyari na dito, nabayaran lang ng buo na 85,000, sinasabi mo, local ka ng pintor mo, may mga naging problema ka sa mga tao mo, may mga iba hindi po pasok. So sir, na kanino po yung problema? Nasa akin na po. Ano po nangyari dito sa jeepney? Ay mahigit 7 buwan na, hindi pa rin tapos? Opo. Ngayon sir, matanong ko, kailan po ba ipinasok yung jeepney? Pinasok po namin, sir, June 15. Paano kayo sir na padpad doon sa mismong paggawaan ng jeepney na yun? Sa ano po, post po nung Facebook, sa page. Opo, sa page. Okay, so nakita nyo yung page tapos pinuntahan ninyo ni tatay yung umano yung paggawaan. Opo. Pagkatapos nun, kayo ay nagpagawa ng jeep, nagbigay siya ng job order, tama ba? Opo. So, doon sa job order, nakalagay lahat ng gagawin dito sa jeepney. Opo. Okay. Sir, ano po naging problema sa pagkakaalam ninyo bakit umabot ng 7 buwan? Ang dahilan po sa amin, naloko po raw siya ng mga trabahador niya po. Hindi po, pag bumabali po raw, hindi na pumapasok. Sa time na ipinasok nyo yung jeepney noong June 15, anong sinabi ng gagawa ng jeepney na gaano daw katagal yung overall time na paggawa? Ang usapan po namin doon, 1 month lang po. So, 1 month. So, Opo, dapat by July 15, tapos na. Tapos yung ilaw po sa likod, yung grills po, yung po mga gagawin. So, ngayon, lahat yun, hindi pa rin nagagawa hanggang ngayon. Ang nagawa lang po, yung pintura, tas pangit pa po. Pintura lang, tapos pangit pa. Pangit po, pati po yung likod, ang pangit. So, yun yung nagagawa pa lang nila, pintura pa lang. Opo, hindi po nasunod yung pinakang ano niya yung dapat gagawin. Okay. So, aside sir sa mga aesthetic o mga panlabas, meron bang inayos dun sa mechanical na bahagi ng jeepney? Mechanical na makina, ano ba, pangilalim? Gagalawin sa makina po. Wala naman. Wala po. Okay. So, more of para lang paggandahin at magbukang bago ulit kahit papano yung jeepney. Po, para maging maayos po tingnan. Oh, kasi yung picture na nakita ko, napakaganda ng yung jeepney noon eh. Yung parang kulay green pa. Special pa yung pagkagawa doon ng pintura ninyo. Opo, maayos pa po yun. Ang problema lang po talaga, pinakang medyo kinalawang po yung bandang likod saka yung pinaka-side. Kaya nyo pinapaayos yung tinatawag natin na pintura. Okay. So, ngayon, mahigit 7 buwan, nagkaroon ng problema. Anong ginawa naman ngayon na may-ari? Pinapangakuan lang po si tatay nung may-ari po ng talyer. Puro pangako na lang po pag pumupunta po kami doon. Pangako. So, balita ko kanina, 85,000 daw ang babayaran ninyo. Nabayaran na ba to ng buo? Nabayaran ng kalahati? Ano bang nangyari dito sa umano'y bayad? Ano yun? Full na po. Fully paid na kayo? Opo. Fully paid na kayo ng 85,000? Nagdagdag pa ba kayo? Hindi na. Hindi na po. Gawa ng wala na pong nangyayari. Wala na po kami nakikitang pagbabago. Okay. Sir Joel, ano pong naging problema dito? Kasi lumalapit po sa amin tanggapan itong si tatay at yung kanyang driver dahil dito sa jeepney na hindi pa nagagawa daw ng maayos na mahigit 7 buwan na. Kasi po, nung una po pinasa po sa akin, alam po nila yun. Sinabi po, naloko po ako ng pintor. So, naloko ka ng pintor mo. Ano pa? Natapos ko po yung pintura ng jeep. Oh, natapos pero hindi daw nila gusto yung mismong pagkapintura ng jeep. Opo, hindi po nila po gusto. Pagkatapos, yung mismong upholstery na plano nila daw ipagawa din sa inyo, hindi pa nagagawa. Hindi po, ang usapan po, nasa may job order po kami. Ang usapan lang po, yung po, kaysa lang po sa harapan ng driver, yun lang po ang upholstery na nagagawin po namin. At Okay, po, so natapos na ba yun? Opo, tapos na po yun. May babayaran pa po talaga po sila sa akin, sir. Ano pong babayaran nila sa iyo? Yung pinto, tsaka yung butas, pasingawan sa bubong,
radiator, alam mo pa. Pero sir, hindi pa tapos yung pinapagawa nila sa iyo, yung may 85,000 na fully pay na nila. No, yung pong Sadia Border po, yun po yung una. May nagpa-additional po sila. Yung additional na binabanggit mo, may 7 months na. So bakit hindi pa rin nailalabas dahil doon sa job order? Naging dalawang pintura. Ngayon po yung una pong pintura, kulay violet. Kasi sabi po niya, Bago mo pininturahan ng violet, pina-approve mo ba sa kanila yung mismong Opo. kulay? For example, nagkaroon ka ba ng sample? Sir, ito po yung posibleng kulay na gagamitin namin sa jeepney. opo. Opo, kasi po nagpupunta po sila rito. Madalas sila nagpupunta kasi po noon eh. Nung sila po hindi na nagpunta rito, November, sabi po nila, yung may-ari, nasa Bicol. So ang sinasabi mo, sir, pagkakamali ng mismong lumapit sa inyo na nagpagawa, kasalanan nila. Pinaulit po nila yung kulay. Ginawa po nilang kulay talong ang gusto nila. Sir, kahit sino naman kung hindi naman din nagustuhan yung kulay, nasa inyo naman din yung dapat na magsasabi kayo na ito yung kulay, ito yung possible na outcome. Yun, sir, yung pinag-uusapan. Ang sa akin lang, bayad na sila ng 85,000. Kung ano man yung pinapa-additional nila, di tapusin mo muna yung trabaho na yun bago natin pag-usapan yung panibagong bayad dun sa panibagong gagawin mo. Opo, natapos na po yun. Natapos na po. Tapos na, sigurado ka ba na gusto nilang gawa mo? Sir, kasi nakikita ko, bungan mo pa lang sa akin kanina, naloko ka ng pintor mo, tapos ngayon, puro tao mo yung problema. Sir, sino po yung problema? Opo, yung pong mga nanloko po sa So, yung mga nanloko, so yung problema, hindi ikaw. Opo, nagbenta na po. Sir, kasi, makinig ka muna. Ibabanggit ko muna sa iyo kung paano magpatakbo ng isang negosyo, especially dyan sa pagpapagawa ng sasakyan. Kasi para sa kaalaman mo, ako din, nagpapagawa ako ng sasakyan, hindi ako sa kasa nagpapagawa, pero may service center akong pinupuntahan. Ang ginagawa nila, pag-accept ng sasakyan, merong job order, may sasabihin silang ideal timeline, magiging transparent, magsisend sila ng picture. Tapos actually, sir, yung iba nga, hindi muna nagpapabayad Yung mangyayari, magawa muna na maayos, then saka babayaran. Or if not, babayaran mo na 50%, pero hindi pa i-full payment. Kasi sir, ang nangyari na dito, nabayaran pala ng buo na 85,000, sinasabi mo, local ka ng pintor mo, may mga naging problema ka sa mga tao mo, may mga iba hindi pumapasok. So sir, na kanino po yung problema? Nasa akin na po. Nasa iyo pala So sir, para sa akin, meron din tayong tinatawag na kahit papano, babawiin mo doon sa mismong customer, yung mismong serbisyo na ginagawa mo. For example, may hindi sila maayos na gawa mo. Magbibigay ka ng mga additional na pwede mong gawin. Hindi, sir, nag-additional ka ng ganito, ganyan. Magbayad ka ulit. Hindi naman din, sir, po pwede yung ganon. Hindi, sir, sige, pasalitain ko yung driver. Ito si John Patrick. John Patrick, nandiyan ka pa? Opo, nandito pa po, sir. John Patrick, sabi daw nila, tapos na daw yung jeepney. Nagpa-additional daw kayo, kaya hindi pa daw makuha hanggang ngayon. Sir, lilinawin ko lang po yung unang kulay nun, hindi po sa amin inanong gano'n ang ikukulay po nila. So, Wala po. hindi sila nagpadala ng sample or kahit man kinausap kayo na ito yung posibleng kulay. Basta nagsabi sila, ito yung kulay purple, pero walang pinakitang kahit anong Wala sample. po. Sabi namin, wala naman pong kulay na gano'n na talong. May talong po ba na gano'n ang kulay? Sino nagsabi na talong yung kulay ng jeepney? Si tatay po, nung una pa lang po yung kulay berde pa, sabi po namin kulay talong. Kulay talong. Pero wala bang pinakitang sample? For example, ito sir, yung magiging posibleng kulay dun sa jeepney ninyo. May pinakita pa na ganun si Sir Joel. Kasi Wala for po. example, kung ako magpapagawa ng sasakyan, hihingin ko muna yung sample kasi may specific na halo yan bago yan ipipintura dun sa sasakyan. So, Wala po silang pinakita. So wala silang pinakita, basta napag-usapan, dapat kulay talong. Sabi po ni tatay, kulay talong. Yung pinintura po nila, kulay ube. Sabi, Kaya po ang sabi ni tatay, maghanap po ako ng talong na gano'n ang kulay. napinturahan na yung kulay na gusto nyo, tama ba? Opo. Pero ang nangyari, yung quality ng kulay ay hindi maayos. Hindi po, hindi pantay-pantay po. Okay, so hindi maayos, hindi nasunod yung gusto ninyo. Ano pa yung ginawa nila na hindi din nasunod dun sa usapan ninyo? Yung yung ilaw po sa likod, dapat pang big body po ang ilaw. Ang kinabit po nila, hindi pang big body. Okay. Saka po yung grills, parang iba po ikakabit nila, hindi naman pang Morales. Ang usapan pang Morales. So may mga bagay kayo na-expect na ganitong klaseng gawa, pero ang nangyari parang minadali lang, bara-bara, hindi naman maayos at hindi pasok sa standard ninyo. Joel, nandiyan ka ba? Joel, nagkakaroon pa na ng problema kahit man sabihin natin na tinapos mo, hindi naman dun pasok sa kanilang standard ng pagpapagawa mo. Hindi pa po, pati po yung grill, yung po sa likod na sinasabi ng Pamorales, hindi naman po sila bumabalik Nakapamili na po ako ng mga bakal Sir, dun pa lang may nakikita na akong problema sa sistema mo Hindi dapat sila ang maghahabol sa iyo sa kung ano man ang gagawin mo, ikaw ang maghahabol sa kanila.
Hindi po Kasi kung first, hindi, Joel, makinig ka muna. Kasi ang nagiging problema, hindi ata nakikipag-usap na maayos sa kanila. Kasi ang ginagawa mong dahilan, diretso ka ng diretso, proceed ka ng proceed dito sa kanila, tapos wala ka man lang hinihingi official bas-bas. O, sir, ito yung sample ng grill. Sir, ito po yung bibilin ko. Sir, ito po yung posibleng kulay. Sir, walang ganun eh. Tapos ngayon, binabanggit mo ba yung problema yung tao? Di may problema na yung mismong negosyo mo na pinapatakbo mo. Di po ba? Hindi, sir, po, ito po. Ganito po. Hindi, sir. Ini-explain ko na sa'yo kasi napakinggan na kita kanina eh. Opo. Ang binibigay mo lang sa akin, rason, tapos parang binabaluktot mo pa yung kabila yung may problema. Hindi po, wala po. Ano po magagawa ng ating barangay para sana mapag-usap ito? Kasi gusto ko sana kung itatama ni Sir Joel Reyes yung kanyang trabaho, dapat idaan na niya sa proseso na may kasunduan dapat. Kasi I think from our initial information na nakuha sa inyo, ay marami na palang reklamo dyan sa inyong barangay laban dito sa shop na ito. Tama po ba? Opo, tama. Ang problema po, okay, sa dami po kasi ng kaso, hinirap namin dyan sa batang iyan. Ang iba po naman yung solusyonan. Kaya lang yung iba po hindi po naayos. At dito po lately po, dyan po sa problemang iyan, kahit po anong patawag namin, hindi po yan nadalo. Ganun. So kahit man anong patawag ng barangay, so hindi sumisipot itong si Joel. Opo. Tapos hindi ginagampanan pa yung dapat niyang ayusin. Aba, may problema na dyan, Kap. Kasi, Kap, ganito, meron din kaming statement from BPLO kasi nagtanong din kami. Ang BPLO Hala-Hala Rizal, ayon sa kanila, walang business permit. Sa mga naunang inspeksyon ng BPLO sa lugar, napansin na nila, anong sabing talyer? Ngunit ayon sa kausap nila, personal lamang itong pagawaan ng may-ari dahil driver ito ng jeep. Nag-issue ng mission order ang Mayor's Office ng Hala-Hala ngayong Martes, Feb 10, 2026 dahil dito sa reklamo na ito. Ngunit noong hapon ng Martes, nagpunta sa kanilang opisina ang may-ari ng talyer para magparehistro. So, Kap, mukhang may mga problema din itong tinatawag natin na pagawaan ay wala din palang business permit. Parang gano'n na po. Sige, Kap. So with that said, no, Kap, siguro if magkaroon ulit ng pagpapatawag, magkaroon ng kasunduan para maitama niya ang kanyang mali, then we'll let the BPLO also decide regarding this matter. Kasi of course, hindi din namin naayaan ang isang negosyo na kagaya nito. Marami ng mga nagre-reklamo, hindi pa rin naayos-ayos dahil sabog-sabog yung kanyang pag-ooperate ng kanyang negosyo na walang permit. Okay, Kap? Siguro, opo, siguro gano'n nga po maganda pong solusyon para po matapos na yung problema yan. Okay. Yung pong mismong may-ari, kailangan na po niyang tuparin yung kanyang pangako na magagawa niya ayon sa kasunduan, ano? Kasi kung hindi po niya gagawin yan, tapos isasama pa natin yung mga kawalan niya ng permit sa munisipyo at kawalan niya ng pagtupad sa kanyang mga pinangako, hindi na lamang po kasong sibil, hindi na lamang po balikan ng ibinayad nung nagpapagawa, kundi magkakaroon po siyang panagawang panlililang pangumit ng pera ng may pera, estafa na po yan. Bakit po estafa? Falsely pretending to possess property or business qualification. Sinasabi niya may negosyo siya na walang permit. Sinasabi niya may kakayanan siyang gawin yung sasakyan. Total, nakapagbayad naman yung nagpapagawa. Sabi hindi naman niya pala nagawa. Estafa po yan. Yung Cartol po. So Joel, nandiyan ka pa? Opo, sir. Ano, ayusin mo ba? Ayusin mo ba yung sasakyan? Ayusin po na maganda-maganda po. Yun dapat. Wag dapat kulay talong or ano man, ube. Dapat na maayos yung kulay tapos ayusin mo na lahat. Ha? Opo. At ayusin mo na din yung mga permit mo kasi mismong BPLO magche-check din dyan. So siguraduhin mo, itong sasakyan ni tatay, ayusin mo. Babalikan namin ito, yung reklamo nila. Maganda, sir. Alright. Okay, Sir Joel, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa helpdesk ipabitan mo kay Sir Ben Tolpo at kay Sir Carl Tolpo. Maraming salamat dahil sa ginagawa na ang aking jeep. Wakas ay may bibiyahe na. Ang driver ni Tatay Angeles, papasalamat po kami at natulungan po kami sa problema sa jeep. At ngayon ginagawa na po. Makakabiyahe na po kami.